Hunyo 1 na ang simula ng 4 na bagong panuntunan sa SSS at GIS na maaaring direktang makaapekto sa iyong bonang pensyon. Pero karamihan ng mga retiree ay hindi pa alam kung ano ang tunay na pagbabago na ito at kung paano nito pwedeng maapektuhan ang kanilang benepisyo. Kaya hanggang dulo ng video na ito ay ipapaliwanag ko ang lahat ng kailangan mong malaman tungkol sa SSS pension payment updates at kasalukuyang pension crisis sa Pilipinas. At kung gusto mong lagi kang updated sa mga ganitong importanteng balita na para lang sa ating mga retirees at pamilya nila, huwag kalimutang mag-subscribe na yon. Dahil dito sa channel na ito, dito mo lang unang malalaman ang mga critical na updates bago pa kumalat sa iba. Kung ikaw ay isang retiree o mahal mo man ang isang tao na nagtatanggap ng pensyon mula sa SSS o GSIS, huwag kang aalis sa video na ito. Bakit? Dahil simula ngayong Hunyo 2026, may mga bagong panuntunan na ang nagsimulang ipatupad at kung hindi mo ito malalaman ngayon, maaaring maapektuhan ang iyong buwanang pensyon, ang iyong loan, at ang iyong karapatang matanggap ang mga benepisyong nararapat sa iyo. Hindi ito isang simpleng balita. Hindi ito isang basta-bastang announcement. Ito ay isang bagay na direktang tumutukoy sa iyong bulsa, sa iyong pang-araw-araw na buhay, at sa iyong kinabukasan bilang isang retiree ng ating bansa. Bago pa man tayo sumabak sa mga detalye, nais kong sabihin sa iyo ng malinaw, ang mga pagbabagong ito ay hindi katakot-takot. Sa katunayan, karamihan sa mga ito ay magandang balita. Ngunit tulad ng lahat ng mahalagang bagay sa buhay, ang hindi pag-alam ay mas mapanganib kaysa sa pag-alam. Kaya naman nandito tayo ngayon. Kaya buksan mo ang iyong isipan, ihanda ang iyong notebook kung kailangan, at sumama ka sa akin habang pinag-usapan nating isa-isa ang 4 na pinakamahalagang pagbabago na nagsimula Hunyo 1, 2026, pagbabago sa SSS at sa GSIS na direktang tutukoy sa buhay ng bawat pensyonado sa buong Pilipinas. Ang unang bagay na kailangan nating pag-usapan, at ito ang pinaka-exciting na balita para sa lahat ng retiree, ay ang maaga at mas malaking pagtaas ng pensyon. Oo, narinig mo iyon ng tama. Ang pagtaas ng pensyon na orihinal na nakatakda para sa buwan ng Setyembre 2026 ay inilipat ng mas maaga at nagsimula na ito simula Hunyo 2026. Ito ay isang direktibang nagmula mismo kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at isinasagawa ito sa ilalim ng gabay ng Social Security Commission Chair na si Finance Secretary Frederick D. Go. Ang dahilan? Dahil kinikilala ng pamahalaan na ang patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin, ang inflationary pressures, at ang epekto ng geopolitical tension sa Middle East ay naglalagay ng higit na pasanin sa bawat pamilyang Pilipino, lalo na ang mga pensyonado na umaasa sa kanilang buwanang kita mula sa SSS. Ang mga numero ay malinaw at tiyak. Para sa lahat ng retiree at disability pensioners ng SSS, ang pagtaas ay 10%. Para naman sa mga survivor pensioners, iyon ay ang mga asawa o anak na natitira pagkatapos mamatay ang miyembro. Ang pagtaas ay 5%. Maaaring mag-isip ka ngayon, 10% lang? Hindi naman malaki iyon. Ngunit hayaan mo akong ipakita sa iyo kung paano ito nagbabago ng buhay sa praktikal na antas. Kung ang iyong buwanang pensyon ay 3,000 piso, ang 10% pagtaas ay nagdadagdag ng 300 piso sa iyong bulsa bawat buwan. At iyon ay permanente, hindi isang beses na cash aid, hindi isang bonus na mawawala pagkatapos ng isang buwan. Permanente itong naidagdag sa iyong buwanang pensyon. At kung ang iyong pensyon ay mas mataas, mas malaki rin ang iyong makukuhang karagdagan. Ngunit heto ang pinaka-importanting detalye na maraming pensyonado ang hindi agad naiintindihan. Ang pagtaas na ito ay compounding. Ibig sabihin, ang pagtaas sa 2026 ay hindi base sa iyong orihinal na pensyon. Ito ay base na sa iyong pensyon na kasama na ang pagtaas mula 2025. Kaya kung tumanggap ka ng 10% pagtaas noong Setyembre 2025
At ngayon ay may isa pang 10% pagtaas. Ang pangalawang pagtaas ay mas malaki pa kaysa sa una dahil ang base ay mas mataas na. Ito ay ang kapangyarihan ng compounding na para sa mga retiree, sa wakas ay gumagana para sa kanila at hindi laban sa kanila. At ang magandang balita ay hindi ito magtatapos sa 2026. Ang SSS Pension Reform Program ay 3 taon ang takbo, 2025, 2026 at 2027. Kaya't ang ikatlong round ng pagtaas ay darating pa rin sa Setyembre 2027 at pagsapit noon, ang kabuuang pagtaas ng pensyon ay maaaring umabot sa 33% mula sa orihinal na halaga. Ngayon, mahalagang itanong, kailangan mo bang mag-apply para matanggap ang pagtaas na ito? Ang sagot ay hindi. Automatikong ilalapat ang pagtaas sa iyong buwanang disbursement. Hindi mo kailangang pumunta sa SSS branch, hindi mo kailangang mag-fill up ng form, at hindi mo kailangang humiling. Makikita mo lamang ang mas malaking halaga na na-credit sa iyong account simula sa iyong Hunyo na release. Kung may MySSS card ka o naka-enroll sa MySSS mobile app, maaari mong i-check ang iyong updated na halaga kahit kailan mo gusto. Ito ang unang malaking pagbabago at isa itong pagbabagong tunay na nagpapakita na nakikinig ang gobyerno sa hinaing ng mga pensyonado ng bansa. Ngunit hindi doon natatapos ang kwento. Ang pangalawang mahalagang pagbabago na nagsimula rin sa panahon ng Hunyo 2026 ay tungkol sa paraan ng pagkumpirma ng iyong pagkakaroon o pagiging buhay bilang isang pensyonado. Ang tinatawag na Annual Confirmation of Pensioners o ACOP. Para sa mga hindi pamilyar dito, ang ACOP ay isang proseso kung saan kailangan ng bawat pensyonado ng SSS na kumpirmahin bawat taon na siya ay buhay pa at patuloy na karapat-dapat tumanggap ng pensyon. Sa nakaraan, ang prosesong ito ay maaaring maging abala, kailangan mong pumunta sa isang SSS branch o sa isang accredited na establishment, magdala ng ID at personal na ipakita ang iyong sarili. Para sa maraming matatanda, lalo na sa mga may karamdaman, sa mga nakatira sa malalayong lugar, o sa mga OFW retiree na nasa ibang bansa, ang prosesong ito ay nakakapagod at nakakainis. Ngunit ngayong 2026, binago ng SSS ang lahat ng iyon. Noong ika-11 ng Marso 2026, opisyal na inilunsad ng SSS ang Facial Authentication with Liveness Check para sa ACOP. At ito ay isang revolusyonaryong pagbabago. Ano ang ibig sabihin nito sa simpleng salita? Maaari kang mag-ACOP gamit ang iyong smartphone kahit saan ka man naroon sa mundo. Ang sistema ay gagamit ng Advanced Facial Recognition Technology na may liveness check. Ibig sabihin, ito ay hindi basta-bastang larawan ang magagamit, kundi ang tunay, live na mukha mo ang kailangang makita ng sistema. Ito ay dinisenyo upang mabawasan ang pandaraya at kasabay nito, alisin ang pangangailangan ng personal na pagpunta sa opisina. Isipin mo ang sitwasyon ng isang matandang lola na nakatira sa Mindanao na ang pinakamalapit na SSS branch ay 2 oras ang biyahe, o ang isang OFW pensioner na nakatira na sa ibang bansa, ngunit patuloy na tumatanggap ng kanyang pensyon dito sa Pilipinas. Sa ilalim ng lumang sistema, ang ACOP ay isang malaking hamon para sa kanila. Ngunit ngayon, kailangan nila ang kanilang smartphone at isang mabuting internet connection. At tapos na, ang SSS mismo ang nag-utos ng feature na ito bilang tugon sa sitwasyon ng mga OFW sa Middle East na hindi makarating sa mga opisina dahil sa kasalukuyang kalagayan ng seguridad sa rehiyong iyon. Ngunit ang benepisyo nito ay hindi lamang para sa mga OFW. Ito ay para sa lahat ng pensyonado ng SSS na nais ng mas madali, mas ligtas at mas mabilis na paraan ng pag-ACOP. Kung ikaw ay may MySSS mobile app na, lalong maganda. Maaari mong gawin ang iyong ACOP direkta sa app. Kung wala ka pa, ngayon na ang tamang panahon para i-download at mag-register. Huwag ipagpaliban ito dahil ang hindi paggawa ng ACOP sa tamang panahon ay maaaring magre-resulta sa pansamantalang pagtigil ng iyong pensyon. At iyon ay isang bagay na tiyak na hindi mo gusto. Kaya ito ang pangalawang pagbabago. Mas madali,
mas moderno, at mas accessible na paraan ng pagkumpirma ng iyong buhay bilang pensyonado. Ngayon, lumipat tayo sa ikatlong mahalagang pagbabago. At ito naman ay para sa mga miyembro ng SSS na may mga utang o hindi nakapagbayad ng contributions dahil sa kahirapang dinala ng nakaraang mga taon. Ang SSS ay naglabas ng mga bagong programa na nagbibigay ng kondonasyon sa mga penalty at mas maayos na paraan ng pagbabayad ng utang. Ito ay tinatawag na Contribution Penalty Condonation at Restructuring Programs. At may dalawang version ito, isa para sa mga employer at isa para sa mga household employer tulad ng mga nagtatrabaho ng mga kasambahay. Ang ideya sa likod ng mga programang ito ay simple ngunit makapangyarihan. Maraming miyembro at employer ang hindi nakapagbayad ng kanilang mga kontribusyon sa SSS sa nakaraang mga taon dahil sa pandemya, kawalan ng trabaho at iba pang mga krisis. Sa ilalim ng normal na sistema, ang mga penalty ay patuloy na lumalaki, 1% bawat buwan sa hindi nabayang balanse, at ang resulta ay maaaring mangibabaw ang penalty sa orihinal na pangunahing utang. Para sa maraming miyembro, ang kabuuang halagang dapat bayaran ay naging napakalaki na para sa kanila, kaya naman nagsarado na sila ng isip at hindi na nagbayad. Ngayon, binibigyan sila ng SSS ng pangalawang pagkakataon. Sa ilalim ng mga bagong programa, ang mga naipong penalty ay maaaring i-condone o i-waive. Ibig sabihin, hindi mo na kailangang bayaran ang lahat ng naipong multa, basta't mabayaran mo ang pangunahing utang at ang interes. Para sa mga employer, mayroon ding restructuring option na nagbibigay ng mas flexible na termino ng pagbabayad. Ito ay isang napakahalagang pagkakataon para sa mga miyembro na gustong ayusin ang kanilang account, ngunit noon ay naaatasan ng napakalaking halaga na parang imposibleng maabot. Para sa mga retiree mismo, maaaring iniisip mo, bakit ito mahalaga sa akin? Hindi na naman ako nagtatrabaho. Ngunit heto ang dahilan kung bakit ito ay may kaugnayan sa iyo. Kung mayroon kang mga dating utang sa SSS, salary loan, calamity loan o iba pa, na hindi mo pa nababayaran, ang mga penaltiyang naipon ay patuloy na nakaaapekto sa iyong standing sa SSS. Sa ilalim ng bagong programa, maaari mong resolbahin ang mga utang na iyon nang mas abot kaya at nang walang napakalaking penalty na tatakutin sa iyo. Emerto sa ting employer na bayal with anak mo, asawa mo, kapatid mo, ang pagkakataong ito ay maaaring makatulong sa kanila na mapanatiling maayos ang kanilang negosyo at ang benepisyo ng kanilang mga empleyado. Ang proseso ng pag-apply para sa mga condonation program na ito ay pwede nang gawin online sa pamamagitan ng iyong MySSS account. Hindi mo na kailangang pumunta sa opisina para dito, isang hakbang na nagpapakita ng patuloy na pagsisikap ng SSS na gawin ang bawat serbisyo ay accessible sa pamamagitan ng digital na paraan. Ngunit huwag mag-atubiling pumunta sa pinakamalapit na SSS branch kung kailangan mo ng tulong sa proseso. Laging handa ang kanilang mga staff para tulungan ka. At ngayon, dumating na tayo sa ika-4 at huli sa ating listahan ng mga pagbabago. At ito ay may kinalaman sa mas malawak na accessibility ng mga serbisyo ng SSS sa buong bansa, lalo na sa mga nasa probinsya at sa mga rural areas. Noong Marso 18, 2026, opisyal na nagpartner ang SSS sa East-West Rural Bank upang dalhin ang mga serbisyong MySSS Card nang mas malapit sa mga miyembro sa mga rural at malayong lugar. Ito ay hindi lamang isang simpleng partnership. Ito ay isang estratehikong hakbang upang matiyak na ang mga pensyonado at miyembro na nakatira sa mga lugar kung saan hindi malapit ang isang SSS branch ay hindi maiwan ng walang access sa kanilang mga benepisyo. Ang MySSS card ay isang 2-sa-1 card. Ito ay sabay na nagsisilbing valid SSS ID at automatikong enrollment bilang disbursement account. Ibig sabihin, kapag natanggap mo ang iyong MySSS card, hindi ka na kailangang mag-enroll pa ng hiwalay na bank account para matanggap ang iyong pensyon. Ang card na mismo ang magiging paraan ng pagtanggap ng iyong buwanang kita. At ngayon, sa tulong ng East-West Rural Bank at ng iba pang partner institutions, mas maraming lugar sa buong Pilipinas ang maaari mong puntahan
para sa mga serbisyong may kaugnayan sa iyong MySSS card. Para sa mga pensyonado sa mga probinsya, sa Visayas, sa Mindanao, sa Ilocos, sa Bicol, ito ay isang malaking pagbabago. Hindi na kailangan pang sumakay ng mahabang oras papunta sa lungsod para lang sa mga simpleng transaksyon. Ang layunin ng SSS ay talagang makarating sa bawat sulok ng Pilipinas at ang partnership na ito ay isa sa mga konkretong hakbang tungo sa layuning iyon. Pag-isipan natin ang lahat ng ito ng sama-sama. Sa loob ng maikling panahon, nagpatupad ang SSS at ang GSIS ng mga pagbabagong tunay na nakakaapekto sa araw-araw na buhay ng milyon-milyong Pilipinong pensyonado at miyembro. Una, ang mas maagang pagtaas ng pensyon, 10% para sa mga retiree at disability pensioners, 5% para sa mga survivors, na nagsimula na simula Hunyo 2026, 3 buwan bago pa man ang orihinal na nakatakdang petsa. Pangalawa, ang bagong facial authentication para sa annual confirmation of pensioners na nagbibigay ng posibilidad na gawin ang ACOP kahit saan sa mundo gamit lamang ang iyong smartphone nang hindi na kailangang lumabas ng bahay o bumiyahe sa malalayong SSS branch. Ikatlo, ang mga bagong condonation at restructuring programs para sa mga miyembro at employer na may mga naipong penalty sa kanilang utang. Isang pangalawang pagkakataon para makapag-ayos ng mga outstanding na obligasyon ng mas abot kaya. At ikaapat, ang mas malawak na network ng serbisyo sa buong bansa sa pamamagitan ng bagong partnership sa East-West Rural Bank na nagdadala ng mga serbisyo ng SSS ng mas malapit sa mga miyembro sa mga rural na lugar. Lahat ng pagbabagong ito ay may iisang mensahe. Ang SSS ay nakikinig at ang SSS ay gumagas. Hindi ito perpekto, wala namang sistema ang perpekto, ngunit ang direksyon ay malinaw. Ang layunin ay lumikha ng isang mas accessible, mas makatarungan, at mas maagang naghahatid ng tulong na sistema ng Social Security para sa bawat Pilipinong manggagawa at pensyonado. Ngunit ang mga pagbabagong ito ay maganda lamang kung malalaman mo ang mga ito at kung gagawin mo ang mga kinakailangang hakbang. Kung ikaw ay isang pensyonado na hindi pa nag-download ng MySSS mobile app, ngayon na ang tamang panahon. Kung hindi mo pa na ikukumpirma ang iyong ACOP para sa taong ito, gawin mo ito agad. Huwag hintayin na mapigilan ang iyong pensyon bago ka kumilos. Kung ikaw ay may mga naipong utang sa SSS na may naipong penalty, imbestigahan ang bagong condonation program at tingnan kung karapat-dapat ka dito. At kung ikaw ay nakatira sa isang probinsya o sa isang rural na lugar, makiisa at alamin kung saan na ang pinakamalapit na East-West Rural Bank branch o partner institution ng SSS sa inyong lugar. Ang kaalaman ay kapangyarihan, lalo na pagdating sa iyong mga karapatan bilang isang pensyonado. Ikaw ay nagtatrabaho ng maraming taon, nagbabayad ng iyong kontribusyon, at nag-alay ng iyong pinakamagandang mga taon para sa iyong pamilya at para sa bansang ito. Ang pensyon na iyong natatanggap ay hindi isang regalo, ito ay isang karapatan na iyong kinita sa pamamagitan ng iyong trabaho at ng iyong mga kontribusyon. Kaya't huwag hayaang mawala sa iyo ang kahit isang piso ng mga benepisyong nararapat sa iyo dahil sa kawalan ng impormasyon. Ibahagi ang video na ito sa iyong mga kaibigan, sa iyong mga kamag-anak, sa sinumang kilala mo na pensyonado ng SSS o GSIS. Ang isang simpleng pag-share ay maaaring magbigay ng napakalaking pagkakaiba sa buhay ng isang matatanda na hindi maalam sa mga bagong pagbabagong ito. At kung mayroon kang mga katanungan tungkol sa iyong sariling sitwasyon, tungkol sa iyong pensyon, sa iyong ACOP o sa anumang serbisyo ng SSS, huwag mag-atubiling makipag-ugnayan sa SSS direkta sa pamamagitan ng kanilang hotline, sa kanilang opisyal na website sa sss.tuldok.gov.ph o sa pinakamalapit na SSS branch sa inyo. Ang Hunyo 2026 ay isang bagong simula para sa mga pensyonado ng ating bansa. Mas malaking pensyon, mas madaling pagkumpirma ng ACOP, mas maraming pagkakataon para ayusin ang mga utang, at mas malapit na serbisyo para sa mga nasa probinsya. Ito ay hindi lamang mga pagbabago sa papel,
Ito ay mga pagbabago na tunay na nararamdaman sa araw-araw na buhay ng bawat retiree sa buong Pilipinas. Ang tanong lamang ay, handa ka na bang samantalahin ang lahat ng ito? Salamat sa iyong oras at sa iyong tiwala sa aming channel. Kung nagustuhan mo ang video na ito, mangyaring mag-like, mag-subscribe, at mag-comment sa ibaba kung mayroon kang mga katanungan o kung gusto mong marinig namin ang iyong mga karanasan bilang isang pensyonado. Ang iyong boses ay mahalaga at kami ay nandito para sa inyo. Hanggang sa muli, ingat kayo palagi at manatiling informed.